Kung nagbabasa kayo ng Biblia mga kapatid at nagre-research kayo sa internet, siguro alam niyo na kung sino si Miguel Arcangel. So siya yung pinakamalakas, pinakamagaling na mandirigmang anghel sa langit. So siya yung namuno sa pagtalo kanila ni Lucifer na nagrebelde sa God of the Father. Kaya itong si Miguel Arcangel ay binigyan ng basbas ng Panginoong ng Diyos Ama na talunin itong si Lucifer at pati yung mga sumama sa kanya din na mga anghel. At sila nga ay natalo nito ni Miguel Arcangel dahil napakagaling nito makipaglaban, no, napakalakas, napakagaling. So pinaka mabait din na anghel sa langit. Kaya siyempre ang lakas niya, at galing niya doon sa Diyos Ama na lumikha sa kanya. So, tapat talaga siya sa God of the Father. Hindi siya na parehas katulad ni Lucifer na gustong agawan ng trono ang Diyos Ama. Gusto na ring maging Diyos, kaya niya ito siniraan sa kanyang mga kasamang anghel ang Diyos Ama. Kaya gusto niya ring sa pride ni Lucifer ay gusto niya ring maging Diyos. Kaya pinatalsik sila ni Diyos Ama sa pamamagitan ni Miguel Arcangel. Ito na nga tinatawag na digmaan sa langit. So mula kay Usapang Banal mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At huwag mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mr. Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong reaction video ni i-upload ko. Okay, grabe si Miguel Arcangel, napaka-maskulado. Ganito daw ang mga napaka-maskulado at itsurang napakalakas talaga, itsurang mandirigma talaga eh. Ganito daw ang mga anghel sa langit, mga matatangkad, mga malalaki ang katawan at punong-puno ng armor ang katawan, meron pang espada. So, wag na natin tong patagalin to mga kapatid, interesting topic ito. So, simulan na natin. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Kung ikaw ay mahilig sa Biblia o mga may kinalaman tungkol sa paniwala, marahil ay narinig mo na ang pangalang Miguel Arcangel. May mga grupo na kung saan ang kanilang paniwala tungkol kay Miguel Arcangel at kay Jesus ay iisa lang. Ayon sa kanilang aral, bago nagpunta ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ay siya ay si Miguel Arcangel. At sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, siya ay si Miguel Arcangel. Totoo kaya ito? Ang dahilan kung bakit ang kanilang paniwala na ang Panginoong Hesukristo at si Miguel Arcangel ay magkaisa lamang dahil sa role na ginagampanan ni Miguel Arcangel. May mga nagsasabi na si Miguel ay pinuno ng mga prinsipe. Subalit kung ating titingnan ng mabuti ang naturang talata, hindi naman siya ang nag-iisang pinuno. Narito ating basahin. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, dumating upang tulungan ako. At ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persya. Pansinin ng mabuti ang talatang ito, mga kaibigan. Hindi naman sinasabi na si Miguel ay tanging puno, kundi isa sa mga puno. Ibig sabihin, may iba pang pinuno. Isa pa sa mga role ni Miguel Arcangel ay nagawa niyang talunin
Ang dragon o ang Diablo, ito ay nakasulat sa Pahayag Kapitulo 12, versikulo 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Ang talatang ito ay nagpapatunay na si Miguel Arkanghel ay meron ng mga anghel. Kung iyong babalikan ang versikulo 7, maliwanag na sinasabi na si Miguel at ang kanyang mga anghel. Dito naman sa talatang ito, iyong makikita na si Miguel ay isang pinuno sapagkat meron siyang mga anghel. Kaya tuloy may naniniwala na si Miguel Arkanghel at si Jesus ay iisa lamang sapagkat ayon sa versikulo 7, si Miguel ay may mga anghel. Isa pa sa mga talata na kanilang pinagbabasihan na si Miguel Arkanghel at si Jesus ay iisa lamang ay itong nakasulat sa unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Nabanggit sa talatang ito na ang Panginoon ay bababang mula sa langit at may tinig ng arkanghel. Kaya kanilang pinaniniwalaan na ang Panginoong Jesus ay si Miguel sapagkat ayon dito may tinig ng arkanghel. Pero kung iyong babasahin ng mabuti mga kaibigan, hindi man sinabi na ang Panginoon ay arkanghel, kundi ang Panginoon ay may tinig ng arkanghel. Ngunit kung ikaw ang tatanungin mga kaibigan, magkaiba ba si Miguel Arkanghel at si Jesus o iisa lamang? Meron akong babasahin mga kaibigan na si Miguel Arkanghel mismo ang nagpatunay na siya at ang Panginoong Hesukristo ay magkaiba. Ito ay nakasulat sa aklat ni Judas, isang kapitulo lang naman ito, versikulo 9. Ating basahin. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Sa talatang ito ay maliwanag na may binabanggit si Miguel Arkanghel na Panginoon. Okay, so napakaganda ng explanation ni ni usapang banal dito sa talata sa Biblia. Sawayin ka nawa ng Panginoon, sabi ni Miguel Arkanghel. So magkaiba itong si Miguel Arkanghel at itong ating Panginoong Hesus. Magkaiba sila. Bilang itong si Miguel Arkanghel ay ginawa ito ng Diyos para proteksyonan ang langit. So kung may sa mga Diablo, kasi kasi alam na ng Diyos nito na itong si Lucifer na gusto niya talagang makuha ang kapangyarihan ng Diyos, nang gusto niya talagang maging Diyos rin. Dahil sa pride nga ni Lucifer, sinusulan niya itong mga kapwa niya, mga anghel, at siya ang namuno. At itong Panginoong Diyos ay hindi talaga gusto ang ugali nitong si Lucifer, dahil sa dahil nagmamataas na itong si Lucifer. Ito si Lucifer, siya na katulad din ito ni Miguel Arkanghel na parang perfect din, malakas, makisig, magaling, pero tinalo lang siya ni Miguel Arkanghel kasi nga
Kasi nga sa basbas ng Panginoong Diyos. Kasi nga dinagdagan niya ito ang kapangyarihan ng Diyos Ama, itong si Miguel Arcangel, para talunin itong si si Lucifer at pati kanyang mga kampon. So dito na na wala talagang laban ang kasamaan laban sa kabutihan. Ito nawa na sawayin ka nawa ng Panginoon. So iba sa ang Panginoon, iba din itong si Miguel Arcangel. Ang tanong ngayon, sino ang binabanggit ni Miguel Arcangel na Panginoon dito? Iatras lang natin ng kaunti. Sa versikulo 4 ay pinangalanan kung sino ang Panginoon dito. Basahin natin. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga hindi itinalaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesukristo. Ayan, ayon sa talatang ito, ang Panginoon ay walang iba kundi si Hesukristo. Kaya sa tanong na kung ang Panginoong Hesukristo at si Miguel Arcangel ay iisa lang ba, ang sagot ay hindi. At ano naman kaya ang patutuo ng God the Father tungkol kay Jesus? Ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 8, ganito ang nakasulat: na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ang pinag-uusapan sa talatang ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ayon na rin sa versikulo 4, siya ay lalong mabuti kaysa mga anghel. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo ay hindi anghel. Siya ay mas mataas pa kaysa sa anghel. Kung si Miguel Arcangel ay isang anghel, ang ibig sabihin ay mas mataas pa ang Panginoong Hesukristo kaysa kay Miguel Arcangel. Ayon sa versikulo 5, ang Ama ay walang tinawag na anak. Anak dahil ipinanganak, hindi anak dahil ginawa. Sana nag-gets nyo yun. Ang mga anghel ay tinawag din na anak ng Diyos, subalit sila ay nilikha. Iba kay Hesukristo sapagkat tinawag siyang anak na ipinanganak. Basahin natin ang versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Walang ibang pinagsabihan na ganyan maliban kay Hesukristo. Kaya lumalabas na ang Panginoong Hesukristo ay iba kay Miguel Arcangel. Sa versikulo 8, tinawag pa nga ng Ama ang Panginoong Hesukristo na Diyos. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Tinawag na Diyos ang anak at meron siyang kaharian. Ngayon, ayon sa mga talatang ito, lumalabas na ang Panginoong Hesukristo at si Miguel Arcangel ay magkaiba, sapagkat ang ipinanganak ng Ama na si Hesukristo ay mas mabuti kaysa mga anghel. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi anghel, subalit si Miguel Arcangel ay anghel. Kaya magkaiba si Jesus at si Miguel Arcangel. Mga kaibigan, kung ikaw naman ang tatanungin, ano ang iyong masasabi tungkol sa bagay na ito?
maaring gamitin lamang ang ating comment section at malugod ko pong babasahin ang inyong mga komento. Thank you so much for watching. Saan man kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo and may God bless you. Bye-bye. Okay, maraming salamat sa iyo mga usapang banal. So napakaganda ng paliwanag mo sa talata ng Biblia. So alam niyo na ito si Miguel Arcangel at ating Panginoong Hesus ay iba, no? Kasi mas mabuti itong ang ating Panginoong Hesus at saka itong si Miguel Arcangel ay isang anghel lang na bilang kanang kamay lang ng God of the Father. So itong Panginoong Hesus natin, siya mas mabuti to siya kasi anak siya eh. Kaya nga tinawag siyang the Son of God, Son of God. So itong Panginoong Hesus hindi siya hindi ito mandirigma. Hindi ito katulad ng mga hindi siya katulad ni Miguel Arcangel na isang mandirigma. Itong ating Panginoong Hesus, hindi siya tulad ng anghel na hindi siya mandirigma. Ang Panginoong Hesus natin ay katahimikan, kapayapaan at pag-ibig ang niya, ang gusto talaga niya. So, kung may mga diyan, kung sa pagkakaalam ko, itong si Miguel Arcangel, siya yung namuno din sa mga gumagabay din sa mga pulis, sa mga military, at saka mga nagtatrabaho sa mga mandirigma din ng mga tao dito sa lupa, tulad ng mga police, security guard, mga Navy, US Navy, mga Army. Okay, so yun lang po mga kapatid ng ating binigyan ng reaction video ngayon, at maraming salamat sa inyong panonood at salamat din kay Usapang Banal at pinaintindi niya tayo sa magandang sa mga talata na nakasulat sa Biblia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyong panonood kapatid. Ako po si Dexter Braganza at magandang araw po sa inyo. Peace out.